Disburse na bagong loan application ito guys na makikita nyo dyan sa Google Play Store. Once nga po na mag-try out kayo na ma-install ito at ma-open nyo ang kanila pong application. So nagsisimula ka pa lang po dito na mag-fill up. Net maya guys ay magugulat ka na lang na meron na palang pumasok na pera sa inyong GCash account without your knowledge as a borrower kung kanino ba nang galing yung nasend na pera sa iyong GCash account. Kaya naman guys, kung interested ka na malaman kung ano nga ba yung bagong loan application na ito, kung hindi ka pa po dito nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang na-update sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So ito nga po guys na tinutukoy ko na bagong loan application dyan sa social media na kung saan ay maaari nyo po ito guys na madaanan using Facebook. So ito nga po guys ay si AntSave. So, daily expense tracker. Hindi mo isipin na utangan siya. Kung hindi mo titingnan yung kanila pong reviews at yung mga nag-rate na sa kanila dahil umabot na nga po ito guys ng 4.8 star at meron na rin pong 1,000 reviews. Isa pala itong loan application. So, una dito guys, kailangan yung install ito at makikita nyo yung privacy policy po nila. Hingi sila ng permission to access your phone. Bubungad na po yung kanila pong dashboard. So, nagpapahiram nga daw po ito guys for up to 60,000 pesos as maximum loan amount. Hindi po sila dito nagpakita ng kanila pong about sa kanila pong company. So, click na natin itong get credit limit. Kailangan po dito na mag-register as a first-timer user. And yung magpapadala po ito guys ng verification code. So, ang lumabas nga po guys ay si Metacash. So, ibig pong sabihin, ito po si AntSave at si Metacash ay iisa lamang din po. Tatanungin dito yung iyong credit standing. What is your longest overdue period? Next ay, what is your current total amount of internet loans? And how many loans have you taken out before? Hingian ka na po ng any government valid ID, the number, voter's ID, pag-ibig ID, health card, GSIS ID, OFW ID, UMID ID, passport, driving license, SSS ID, PRC ID, postal ID, national ID, national ID electronic 1, and national ID electronic 2. Next yan guys ay personal information. So, gender, email, birthday, educational level, marital status, and next ay employment information. So, ito nga ba employed or unemployed? So, next guys ay emergency contact. So, dito ay dalawa po yung contact person na hinihingi po nila. So, pag-isipan mo as much as possible yung mga kasamahan mo na nga lang po sa bahay, yung gawin mong contact references para naman at least malapit lang sa'yo. Malalaman mo kaagad kung sino ba yung mga caller nila if ever nga nahanapin ka. Last part guys ay bank account. So dito makakapamili ka kung bank card or e-wallet. So e-wallet pwede naman ang Paymaya, GCash at GrabPay. So ayun guys, so ganun lang po guys kadali na mag-fill up dito ng information kahit AntSave. Nandun lang po kagad sa authentication successful. So we're customizing your limit, just a few seconds to go. Please sit back and relax. So ayan, so nag-antay po ako dito ng ilang minuto po para po malaman ko yung status po ng aking loan application. So habang ako nga po guys ay naghihintay ng aking status dito, abay sinilit ko na nga po kagad, binasa ko na kagad yung mga feedback ng mga nauna na pong nakapag-try out na manghiram dito ng pera. At dito mo na nga po guys malalaman na ito nga po guys si AntSave ay auto-disburse na loan application. So, una ditong nag-feedback ay sabi niya, auto-disburse, hindi pa nag-apply na isend na nila ang amount without the knowledge of the borrower. So, imagine, 2,500 ang ipinasok. So, 4,500 ang babayaran for 7 days. So, imagine niyo guys, napakalaki na kaagad. So, grabe. So, Super Loan Shark, sabi niya, help me to report this application para wala nang ma-biktima pang iba. And 2 days bago ang due date, nag-text ng panghaharas na mga messages gamit ang iba-ibang numbers. Grabe no? Even na makapagbayad na tuloy pa din ang panghaharas sa text messages. So, I have all the evidences with me. What about experiences? So, grabe pala ito si AntSave. So, grabe pala ito guys si AntSave. Nag-register ka lang, nakuha nila yung iyong cellphone number, automatic. Pinasok nila sa iyong GCash account yung pera na hindi mo pa alam kung magkano nga ba yung i-approve sa'yo at kung hindi mo pa nga nakikita yung mga deductions, yung mga charges nila. Pinasok na po kayo. Sinend na kaagad nila sa iyong GCash account. So, sino ba naman guys ang matutuwa kapag kaganoon naman po talaga yung gagawin sa'yo? Number 3 comment, sabi niya, a big no. So, nagpasa lang ako ng requirements dahil gusto ko makita ang policy. Pero, nag-send kaagad sila ng pera. So, amounting to 1,800 and 1,800. So, dalawang beses siya sinindan ng halagang 1,800 at na-shock nga daw po siya guys dahil ang babayaran niya ay dalawang 3,000 pesos. So, grabing interest. Wala pa sa due date, may matatanggap kang mga text messages, harassment
at iba't ibang pananakot. Kung ayaw matulad sa akin na nagsisisi dahil sa curiosity, wag na wag mo i-download yung app na ito, Loan Shark, at paldo ka sa interest na sisingilin nila sa'yo. And fourth guys, sabi niya, worst and harassment. So at first, may mali na, hindi ka patapos mag-fill up ng form na disburse na yung pera. So grabe guys, so same lang din po sila yung mga feedback nila guys na hindi pa nila tapos yung kapag fill up ng application, nagpag-register lang po sila, tapos maya-maya pumasok na kaagad na pera sa kanilang GCash account. So worst application nga ito guys kapag kaganito. So ayun guys, so ayan, kayo din, isipin nyo na rin po kaagad. Pero ito nga po guys ay actual or proof na po ito na sila po mismo nakapag-experience na ganito po yung sistema ng pagpapahiram ng pera ni Aunt C. So, hindi po talaga siya maganda, illegal, at scammer na ula. Dahil nga po, wala ka pa doon sa point na aaralin mo pa yung kanila pong loan details, yung informations, at kung ano ba yung mga deductions nila. Hindi ka pa nakakapag-isip, hindi mo pa na-analyze kung ano-ano ba yung mga charges nila dito. Magugulat ka na lang, meron na kaagad pera sa GCash account mo. So, hindi naman talaga iyon guys, tama. So, lahat naman po tayo kapag kaganoon ginawa sa atin. So, talagang magagalit ka at syempre hindi mo magugustuhan yung ginawa nila. So, walang permiso, walang respeto doon po sa mga borrower dahil bigla-bigla na lang po sila nagsisend ng pera without your knowledge or without your confirmation kung tatanggapin mo ba yung loan nila or hindi. So, hindi tama, hindi maganda. So, illegal po yung ganito pong klase ng loan application. So, out of curiosity, nagkamali na po sila dahil nga po guys sa excitement na makahiram ng pera dahil nga po guys auto-disburse. So kapag sinabi naman guys kasi na auto-disburse, nandun na po kaagad yung curiosity mo na agad makapag-fill up, makahiram ng pera dahil ura-urada may pera kaagad or instant payout sa iyong GCash account. Pero guys dahil nga po sa ganito pong sistema ng pagpapahiram nila ng pera, hindi po tama, hindi po maganda yung kalakaran po nila. So lahat naman po siguro ay hindi ito magugustuhan kapag ito nga din po guys ang mangyari sa kanila. So binalikan ko naman po guys yung aking pong status ng aking loan application. So pinagdasal ko na kaagad na sana hindi ma-approve yung aking loan application. So far, the loan application has been submitted. So you have requested one products, the total amount is 2,000. So once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account as detailed in the contract. Stay up to date with the status of your request. So sabi dito, exact amount daw yung marireceive if ever. Pero guys, meron nga po guys nag-proof na hindi nga po exact amount o hindi nga po buo yung na-receive nila. Dahil nakadepende kay Aunt C kung magkano nga ba yung ibibigay sa'yo na pera. At hindi nga naman talaga eksakto doon sa loan approval na binigay nila. So may bawas at malaki pa yung interest na ibabalik mo kasama yung principal amount na nahiram mo. So, ayan guys. So, sana hiling ko din na hindi na po ako dito ma-approve. Sana ay reject din po yung application ko dito. Dahil nga po, loan shark at scammer man ito si Aunt Safe. So, hindi po siya maganda. Hindi siya recommended. So, ayan guys. So, marami pong salamat. Hindi po siya recommended. Hindi po siya magandang hiraman ng pera. So, thank you po guys. Marami pong salamat for watching. God bless po. Bye!